Do you still remember what is law of faith number 1? Come on, let's recite this together. Law of faith number 1. We all have the same kind and measure of faith. One more time. We all have the same kind and measure of faith. We all have the same kind, referring to the quality, and we all have the same measure, referring to the quantity of faith. We're not going to explain that again because we already did. Now, law of faith number 2. Let's say this together. 1, 2, 3. Faith speaks, you will have what you say. One more time. Faith speaks, you will have what you say. Faith speaks, you will have what you say. Ito po yung sinimulan po nating talakayin bago po tayo pansamantalang natigil para bigyang daan ang mensahe patungkol po sa God's sovereignty over man's choice. Yan nga po yung very much related sa atin pong nakalipas na eleksyon. Nang atin pong simulang talakayin ang law of faith number 2, naging malinaw sa ating talakayan na mayroong kapangyarihan ang binibigkas na salita. We learn that there is power in a spoken word. We learned also that God spoke the universe into existence as recorded in Hebrews chapter 11 verse 3. Also we learned that the whole universe is sustained by the spoken word of God. Hebrews chapter 1 verse 3. If God would lie to His word, the whole world, the whole universe would just self-destruct. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos, binigkas man o salitang nasulat. Pag sinira ng Diyos ang kanyang salita, ang buong mundo ay kusang masisira. God would not do that, one thing for sure. Hindi sisirain ng Diyos ang kanyang salita. In fact, Jeremiah chapter 1 verse 12 tells us, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita upang masiguro na ito'y matupad. Mahalaga sa Diyos ang kanyang salita. Mahalaga rin sa inyo ang inyong salita. Dahil pag nasira ang inyong salita, sira na kayo. Ganon din ang Diyos. Kapag nasira ang kanyang salita, masisira ang Diyos. Kaya binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. There are two things God cannot simply compromise. His word and His name. Psalms 138 verse 2. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Dalawang bagay ang hindi maring ikompromiso ng Diyos, ang kanyang salita at ang kanyang pangalan. Pag nasira ang salita ng Diyos, sira na po ang kanyang pangalan. At pag nasira ang kanyang pangalan, sira na po ang kanyang salita. Kung kaya't binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Ang buong mundo ay nalikha sa kanyang salita. Ang buong mundo ay nananatili dahil sa kanyang salita. Kaya pag nasira ang kanyang salita, ang buong mundo ay masisira. 3 weeks ago, we talked about the life application of the law of faith number 2. Sinimula na po natin talakayin ang life application. Let me just refresh your memory. Life application number 1. Can we say this together? Application number 1, speak life. Kailangan po nating matutunan ang magsalita ng buhay. Ang kakaibahan po natin sa hayop, tayo'y nakakapagsalita, nakakapag-isip, at nakakapagpasya, at sinasabi natin ang ating isip, sinasabi natin ang ating pasya. Kaya kung inisip mong mahalaga ang buhay, bigkasin mo ang buhay. Sapagkat ang buhay at ang kamatayan ay nasa dulo ng iyong pagsasalita. Kung ayaw mo ng kamatayan, huwag kang magsalita ng kamatayan. Kung gusto mo naman ng buhay, palaging bigkasin ang buhay. Natatandaan niyo po ba ang storya ng Shunammite woman sa 2 Kings chapter 4? Yung kanyang famous liner, how are you? All is well. Remember that? Can we say that together? How are you? All is well. One more time. How are ya? All is well.
Always remember, when someone asks you, how are you? Say it, all is well. Come on, say that together. All is well. One more time. As important as to speak life, but also never speak death, so as not to abort the life that is being formed in the process. Mga kabiyaya, pag bumigkas na po tayo ng buhay, nabubuo na po ang buhay. Di man kagyat, pero mayroon na pong nabubuo. Kapag nagsalita tayo ng kamatayan, na-abort, hindi nagtutuloy ang kabuuan ng buhay. Na-abort ang nabubuong buhay. Remember, pag nirelease po ang salita, nabubuo na po ang buhay. Huwag mong ilaglag ang buhay. Huwag mong patayin ang nabubuong buhay. Di po tayo tinuruan ng magic. Kapag sinabi natin, nandun na agad. Hindi po. Tinuruan tayo ng prinsipyo na i-release ang buhay sa pamagitan ng pagsasalita. So, magsalita ng buhay at nare-release ang buhay. Huwag magsalita ng kamatayan para huwag makontra ang buhay. Can you say amen? Pinaliwanag ko po ito sa inyo gamit ang 5 halimbawa. Hindi ko po sigurado kung matatandain po kayo. Pero kung matatandaan po kayo, 5 istorya ang ginamit ko sa inyo para i-underscore, i-highlight ang importance, not only to speak life, but also not to speak death. 2 Kings chapter 7, pinag-aralan po natin ang isang bahagi sa storya ni Elisha. Numbers 14, pinag-aralan po natin ang nangyari po sa Israel bago po sila pumasok doon sa Promised Land. Joshua chapter 6, ang istorya po ni Joshua kasama ng Israel sa pag-ikot po nila sa pader ng Jericho. Jeremiah chapter 1, ang istorya mismo ni Jeremiah, and Luke chapter 1, ang istorya naman po ni Zechariah. So ito pong 5 istorya na ito ay dapat tandaan po natin, hindi lang magsalita ng buhay, huwag din magsalita ng kamatayan. Tandaan, not only to speak life, but also not to speak death. Can you say amen? Miracles happen not only when we speak life, but also equally important when we do not speak death. Today, we're going to continue our discussion on the life application of the law of faith, number 2. Application number 1, speak life. Application number 2, speak to your problem. Again, speak to your problem. Ang tradisyonal na panalangin na atin pong natutunan, sinasabi natin sa Diyos ang ating problema. Ito po ay atin ang nakasanayan. Sa totoo, hindi naman po ito mali. Dahil mayroon din pong basihan sa Biblia na sasabihin natin sa Diyos ang ating pong mga pinagdadaanan, ang ating mga pangangailangan, ang ating sitwasyon, kasama na rin ang ating mga problema. Ngunit hindi po ito ang kabuang turo ng banal na kasulatan patungkol sa panalangin. Mayroon ding iba pang paraan, mas mainam na pamamaraan, lalo na't ayon sa mas mainam na kasunduan. Ito po ang kasunduan ayon sa biyaya. Ang kausapin ng Diyos tungkol sa iyong problema ay mainam. Ngunit ang kausapin ng iyong problema tungkol sa iyong Diyos ay mas mainam. Alam ng Diyos ang iyong problema. Ang iyong problema ang kailangan makaalam tungkol sa kakayahan ng iyong Diyos. Walang problema na hindi kayang lutasin ng ating Diyos. There is no problem too big God cannot solve. Wala pong malaking problema na hindi kayang lutasin ng ating Diyos. If you believe that, shout amen. Amen. Do not talk to God about your problem. Rather, talk to your problem about your God. Madalas, at marami sa ating mga panalangin ay nagmimistulang pagsasalaysay ng ating mga problema na para bagang hindi alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa atin.
nagbibigay tayo ng report, nagbibigay tayo po ng pag-uulat, nagbibigay tayo ng salaysay. Lord, ito po ang nangyari kahapon. Parang hindi niya alam kung ano nangyari kahapon. Lord, ito po ang nangyayari sa akin. Lord, may sakit ako. Alam ng Diyos, may sakit ka. Lord, may problema ako. O Lord, lahat ng bagay na sinasabi mo sa Lord, alam po ba ni Lord? Yes. Sa makatwid, ang nakasanayan nating panalangin ay istorya natin sa Diyos kung ano ang nangyayari sa atin. Magandang naidudulot nito sa atin dahil nai-release po natin ang atin pong emosyon kapag nananalangin tayo. Pero hindi po ito ang nagdudulot ng solusyon sa atin pong mga problema. Prayer is not informing God what is happening in your life. Prayer is not reciting or enumerating all your problems as if God doesn't know. The Bible assures us that God knows everything and that He knows all your problems and all your needs. If you believe that, say amen. That is why prayer is not telling God what you need, but rather believing God what God can do with your problems. What God can do and meet your needs. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Can you say amen? Matthew chapter 6 verse 7 to 8. When you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think that their gods will hear them because of their prayers are long. Iniisip nila, pakikinggan sila ng Diyos dahil mahaba ang kanilang panalangin. Look at verse 8. Do not be like them. Your Father already knows what you need before you ask Him. Can you say amen? Sa mga tweed, ang panalangin hindi pagsasabi sa Diyos ng iyong pangangailangan. Alam ng Diyos kung ano ang iyong pangailangan. Ang panalangin ay pagre-release ng iyong pananampalataya kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyong problema. Dahil ikaw ay naniniwala, may magagawa ang Diyos. Dahil kung hindi ka naman naniniwalang kayang lutasin ng Diyos ang iyong problema, bakit naman mananalangin ka pa? Di maghanap ka na lang ng Bombay. Kaya nga ikaw ay nanalangin, kaya nga tiniklop mo ang iyong tuhod at ikaw ay nanalangin sapagkat naniniwala ka, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Now look at this verse, these two verses, dito po sa The Message. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant. Ouch! It hurts. Ang bigat ng salin ng The Message. Talagang nakaka-offend. Yung mga maninipis ang damdamin at madaling matisod. Nako, nakakasakit po ng damdamin ito ha. The world is full of so-called prayer warriors. Ayan, prayer warriors pa more. Prayer warriors pa more ha. Mga kung tawagin mga prayer warriors. Pero sabi po ng verse, they are prayer ignorant. Why? Now keep on reading. They are full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Nako, dami po niyan. Formula here and formula there, advice here and advice there, program here and program there. Parang kaya nilang pinipitin ang kamay ng Diyos at mapilit ang Diyos sagutin ang kanilang panalangin. Di ba, mayroon pa nga naniniwala, pag mas maraming nananalangin, mas effective. Kaya sila ay nagkakaroon ng mga prayer rallies para maobliga ang Diyos na kumilos at gumalaw. That is prayer ignorance. Look at verse 8. Don't fall for that nonsense. See right there? Ang tawag po ng Bible, nonsense. That is your Father you are dealing with, and He knows better than you what you need. Alam po ba ng Diyos ang iyong pangangailangan? Yes.
So ipayapa mo yung isip, i-release mo yung pananampalataya. Sinagot na ng Panginoon ang iyong panalangin. Hallelujah! Say amen! Bakit naman kailangan mo pang sabihin sa Diyos yung bagay na alam na ng Diyos? In fact, pati nga ang bilang ng iyong buhok ay alam ng Diyos. Ano bang mas marami sa iyo? Buhok o problema? Pati buhok mo bilang niya. Ang akin pong assumption, mas marami ang buhok mo kaysa sa iyong problema. Pero kung wala ka ng buhok, marami ka ng problema. No offense. Naiintindihan mo kung bakit wala ka ng buhok. Sinasabi ko lang po ito, hindi para saktan ang sino mang walang buhok. Pinapalakas ko nga ang loob mo. Wala ka ng problemang sasampuhin o susuklayin. Talagang mahal ka ng Diyos. Palakpakan muna natin si Lord. Matthew 10:30 from the Message. Listen up. He pays even greater attention to you, down to the last detail, even numbering the hairs on your head. Tindi ng verse na to. Ang tindi ng verse na to. Ganon kahalaga ka sa Diyos. Nang detalye ng buhay mo, alam niya. Kaya matay mong isipin, kung alam niya ang bilang ng iyong buhok, alam niya rin ang dami ng pera mo sa wallet. Amen. Alam niya rin ang mga pinagdadaanan mo. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang sakit mo. Alam niya ang lahat ng situation sa buhay mo. Kaya hindi mo kailangan i-inform si God sa mga nangyayari sa iyo. Manapa, i-release mo ang iyong paniniwala sa lahat ng nangyayari sa iyo. Naniniwala ako, may magagawa ang Diyos. At ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Shout amen. Shout amen. Kaya po tayo tinuturuan sa banal na kasulatan, kausapin natin ang problema, hindi po ang Diyos tungkol sa problema, kundi ang problema tungkol sa ating Diyos. Kaya iniisip ng iba, Bishop, nasa Bible ba yan? Biblical po ba ang idea na kausapin ang problema? Hindi kaya mukhang maging katawa-tawa ako, kinakausap ko ang problema? Yan ba ay naayon sa Biblia? Meron po bang verse? Of course. Of course. Di ko alam kung first time ka nakapanood ng broadcast na ito. Naniniwala kami dito. The verse is the voice of God. Can we say that together? The verse is the voice of God. Kapag hindi ko naipakita sa iyo ang verse, hindi ka obligadong maniwala. Pero pag nailatag ko sa iyo ang talata, mga talata na nagpapatunay na pwedeng kausapin ang problema, maniwala ka dahil walang imposible sa Diyos. Let me show you the biblicality of this idea. Let me give you, at least in the Bible, 3 incidents where Jesus did this. Number 1, Mark chapter 4, verse 39. He, referring to Jesus, got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. Kinausap ni Jesus ang hangin, kinausap ni Jesus ang alon. Sa makatwid, pwedeng kausapin ang problema. Ang problema ng hangin, ang problema ng alon na banta sa kanilang buhay sa sandaling yon, kinausap ni Jesus at sinabi, "Be quiet. Be still." And the Bible tells us that the wind died down and it was completely calm. Another one, Mark chapter 9, verse 25. When Jesus saw the crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you, come out of him and never enter him again."
Kinausap ng Panginoon, hindi lang ang masamang spirito, kinausap niya po ang pagiging pipe at ang pagiging bingi na dala po ito ng spiritong masama at inutusang umalis. You deaf and mute spirit. Kinausap po ang kabingihan at ang kapipihan na umalis. So hindi ho sinabi sa Diyos, alisin. Si Jesus ang nagsabi, umalis. So sa halip na sabihin natin sa Diyos, pagalingin, pwede nating sabihin, sakit, gumaling ka. Sa halip na sabihin natin sa Diyos, lutasin niya ang problema, kausapin natin ang problema, umalis ka. Nagkamali ka ng address na pinuntahan. Hindi ka para dito. The last time I checked, sa kabilang bahay ka dapat pumunta. Hindi dito. Give Him praise! Give Him praise! Give Him praise! Woo! Shout amen! So, pwedeng kausapin. Kausapin mo. Huwag mo sabihin sa Diyos yung bagay na dapat ikaw ang gumagawa. Hindi sinabi po ni Jesus, Ama, patigilin mo ang hangin. Ama, patigilin mo ang alon. Hindi po. Kinausap niya yung hangin, kinausap niya yung alon. Kinausap niya yung masamang espiritu, kinausap niya yung pagiging bingi at ang pagiging pipe at sinabing umalis. Another one, Mark chapter 11, verse 12, following verses. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Now, interesting po yung Bethany because the word Bethany literally means house of figs. F-I-G-S, pigs, igos. Because Beth is house, Bethany, house of figs. Like Bethel, house of God. Beth, house, El, God, Bethel, house of God. Bethany means house of figs. At si Jesus ay nagutom, iniiwan na po nila, papalabas na po sila, nandun pa rin sila sa Bethany, hindi po sinabing nakalabas na po sila, they were still in Bethany, but they were leaving Bethany. Jesus was hungry. Look at the next verse. Seeing in a distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves because it was not the season for figs. You see right there, sa lugar na yon, marami pong punong igos, kaya ang tawag Bethany, the house of pigs. Alam nyo, kahit noong unang panahon, kahit ngayon, di ba yung mga lugar, kadalasan tinatawag kung ano siya kilala. Di ba? Kung ano siya kilala. Katulad nun, kilala po ang lugar na yon sa maraming punong igos, kaya tinawag siyang Bethany. Pero interesting po yung last part. It was, look at this, it was not season for figs. Hindi pa panahon ng igos. Pero, interesting, hindi pa rin panahon na dapat magdahon siya. Kaya lumapit si Jesus sa punong igos dahil may dahon siya. Kapag may dahon, dapat may bunga. Dahil sinasabi ng mga eksperto, bago magbunga ang punong igos, nauuna ang dahon. Kaya kapag may dahon, ang expectation, may bunga. Kaya lumapit si Jesus sa puno dahil umaasa siyang makakakita siya ng bunga. Pero nung wala siyang nakitang bunga, ang sumunod na nangyari, sinumpa ni Jesus ang punong igos. Now, look at verse 14. Then he said to the tree, talking to the fig tree, he said to the tree, kinausap ang puno? Tinatanong ko po kayo, kinausap ang puno? Kinausap po ba ni Jesus ang hangin at alon? Yes. Kinausap ba ni Jesus ang sakit? Yes. Kinausap po ba ni Jesus ang punong igos? Yes. Sa makatwid, meron tayong patunay na pwedeng kausapin ang problema. Sapagkat ang mga halimbawang binanggit ko sa inyo ay kumakatawan sa mga problemang kinakaharap ng tao. Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. Now, look at the next line. And the disciples heard him say it. Underscore that. Napakahalaga po nun. Narinig ng mga alagad na sinabi niya ito. Anong sinabi niya? May no one ever eat fruit from you. Referring to the tree.
he was talking to again with emphasis, and his disciples heard him say it. When Jesus said this, nothing visible happens. Nang sumpain ni Jesus ang puno, walang agad-agad na nangyari. Hindi po agad na tuyo. Hindi agad na tumba. Walang nakitang visible manifestation ng sumpa. Pero nirelease na po sa pamagitan ng salita. Now let's jump to verse 20. In the morning, kinaumagahan, may lumipas ng 24 hours, kahapon niya sinumpa. Now in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Verse 21, Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Sabi ni Pedro, Guro, tignan nyo, yung puno na sinumpa ninyo ay natuyo. Kailan sinumpa ang puno? Kahapon. Kailan nakita nilang natuyo? Kinaumagahan. Meron po bang time involved? Sapagkat nang sinumpa ni Jesus ang puno, hindi po agad natuyo. Walang pagbabagong nakita sa mata. Kailangan nating matutunan ang prinsipyo na ito. Hindi ko mo binigkas na ng iyong bibig at wala kang nakita ay walang nangyayari. Dito nasisiraan ng loob ang mga Kristiyano. Kapag binigkas na nila tapos walang manifestation, sabi nila walang nangyayari. Walang nangyayari ayon sa nakikita ng iyong mata. Pero the moment you release the spoken word, the moment you release light through your words, mayroon nang nangyayari. Hindi lang visible with your naked eye. So makikita po natin, hinighlight doon po sa verse 14, and the disciples heard what Jesus said. Narinig. Kaya nung kinaumagahan, naalala ng mga alagad. At particularly, sumagot si Pedro, Guro, yung punong sinumpa ninyo ay natuyo. However, some are a little bit confused with Matthew's account of this same story. Kasi alam po ninyo, ang Matthew, Mark, Luke, ang tawag po dyan, synoptic gospels. May mga kwento po dyan, mga kapatid, of course, including John, Matthew, Mark, Luke, and John, synoptic gospels. Ang tawag po dyan ay may mga storya po dyan na nauulit. Kinuwento ni Matthew, kinuwento ni Mark, kinuwento ni Luke. May mga storya at kung minsan meron po mga pagkakaiba ayon sa kanilang pagkakakwento. Itong kwento na ito ay ikinuwento rin po ni Peter. Pero pansinin po ninyo ang slant ng difference ng kanilang pag-narrate o pag-iistorya ng parehas na kwento. Matthew chapter 21 verse 18 following verses. Early in the morning, as he was on his way back to the city, referring to the city of Jerusalem, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Pansinin nyo, walang details. Hindi sinabi ni Matthew kung saan sila galing. Hindi minensyon ng Bethany. You see, Matthew was just giving the summary of the story. Kung ano nangyari. Look at the next line. Then Jesus said to it, talking to the fig tree, may you never bear fruit again. What's the next line? Immediately, the tree withered. Na parang sa unang basa, agad na tuyo. Correct? Pagkabigkas, agad na tuyo. Pero nung binasa natin kay Mark, nung binigkas ang sumpa, walang nangyari. Nakita na lang natuyo nung kinaumagahan na. Na ang tanong, mali po ba ang pagkakaistorya? Mali po ba ang Bible? Alam niyo po bang gustong-gusto ito ng mga taong kontra sa Biblia at hina-highlight nila ito at sinasabi nila, you see, may contradiction. Kaya nga hindi talaga salita ng Diyos ang Bible. Na hindi po. Walang contradiction sa Bible. You just need to read it carefully. You just need to read it contextually para maintindihan po natin. Ina-assure ko po, walang contradiction sa Bible. Let me explain. Mark was narrating the story with details and timeline.
Kaya nagbanggit siya ng Bethany, detalyado. Nagbanggit po siya ng timeline, may involved na time. In the morning. Anong nangyari? Yesterday and in the morning. While Matthew was giving the summary of this particular story without details and timeline. Di ba, kapag sinabing i-summarize mo nga yan, di ba pag sinabing summary, hindi detalyado. Parehas ang kwento. Pero para kay Mark, detailed ang kanyang narration sapagkat iniistorya niya ang takbo ng kwento. True, tama naman. Immediately, the tree withered. Hindi ko na po yun kailanman i-argue sapagkat naniniwala ko talagang natuyo agad ang puno. Kaya nga lang, hindi po sa ibabaw. Nagsimulang matuyo ang puno sa ilalim. Natuyo ang puno mula sa ugat, from the root, beneath, wala pa tayong nakikita, nirelease na po ang spoken word, the tree start to wither from beneath sa ilalim, pakyat ang pagkatuyo, and in the morning, nang dumaan ang mga alagad, they saw the tree completely withered because there is and there was a time involved. Can you say amen? Kaya nag-surface na. Anong principle? Kapag nirelease po ang spoken word, hindi man agad-agad may nangyayari, pero siguradong may nangyayari. Do you remember, in-explain ko po sa inyo, when God saw darkness, He spoke light, and light came on the fourth day? Remember that? I told you that. When God saw darkness, He said, light be, and light came. But light came on the fourth day. Ganun din po. Pag binigkas na natin ang kagalingan, binigkas natin ang solusyon sa problema, di man agad, pero siguradong mayroon nang nangyayari dahil hindi pwede magkamali ang salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen! Matthew 21:20, when the disciples saw this, so what? The withered tree, they were amazed. How did the fig tree withered so quickly? They asked. Of course, without the detail and without the timeline, the summary, natuyo ang puno, nagulat ang mga alagad. Tatanungin ko po kayo, nung kinaumagahang dumaan po ba sila doon sa daan, nakita nila ang punong natuyo, nagulat din bang mga alagad? Yes, nagulat. So, walang problem po sa story ng pagkagulat. Kaya lang, ang kwento ni Matthew, summary. Ang kwento ni Mark ay detailed narration. Matthew did not give us the timeline, the hours involved after he cursed the fig tree. The disciples saw this, according to Mark, in the next day, the following day. Mark said in his narration, ang sabi po ni Mark. Now, moving on, verse 21, Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, I'll stop right there before we move on. Not only can you do what was done to the fig tree. So pwede palang gawin kung ano nangyari sa fig tree. Ano po ba ang ginawa doon sa fig tree? Sinumpa. Nag-release ng word. Not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. Tinuturuan niya ang kanyang mga alagad kung paano magsalita at kausapin ang problema. The fig tree is the PowerPoint to his lesson on the law of faith number 2. Dahil wala pa naman teknolohiya noon ng panahon gamit ang PowerPoint, ginamit niya pong example, ginamit niyang illustration ang story ng fig tree para pagdating ng kinaumagahan, meron po siyang illustration board, meron po siyang illustration, ipapakita niya dahil laglagang pangalawa ang mata ng mga lagad sa nangyari sa fig tree. Sabi ni Jesus, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, furthermore, you can even speak to the mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. Tinuturo ni Jesus sa kanyang mga lagad, kausapin ang problema. Mark, with the same story,
gave us the details of this particular discourse. Balik tayo kay Mark. Mark chapter 11 verse 23. Na hindi po ito na-mention ni Matthew. Again, kailangan mong pagdigitin ang dalawang story para makita mo po yung overview, summary, makita mo po yung details sa story ni Mark. Mark 11:23. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes, listen up, but believes that those things he says, may bibigkasin, wala. Meron. But believes those things he says will be done, and he will have whatever he says. Ilang beses inulit yung salitang says? Dalawa. Again, look at the latter part. Sa huling bahagi po ng verse, but believes. Kailangan maniwala. But believes that those things he says, sasabihin niya, will be done. He will have whatever he says. Dalawang bagay ang kitang-kita rito. Number one, believe that those things you say will be done, and believe that you will have whatever you say. Ito po ba yung wordings ng law number 2 ng faith? Faith speaks. You will have what you say. Remember? Faith speaks. You will have what you say. Now look at the last line of the verse. He will have whatever he says. Kaya mahalaga yung bibigkasin mo. Pero yung bibigkasin mo, dapat galing sa pananampalataya, at yung bigkas ng pananampalataya, dapat pinananampalatayanan. Now, look at verse 24. Therefore, I tell you, look at verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Past tense. Sa Greek grammar, aorist tense. Therefore, I tell you, whatever you ask, present tense, you ask right now. In prayer, you pray right now. Whatever you ask in prayer, believe, present tense, you have to believe now. Believe that you have received it. Past tense. In the Greek grammar, aorist tense. And it will be yours, future tense. Kailan magiging sa'yo? Kailan mo matatanggap? Pag naniwala kang natanggap mo na. Amen. Amen. Ulitin ko po, manalangin, maniwalang tinanggap mo na. Hindi po manalangin at maniwalang matatanggap mo. Doon tayo sanay. Lord, salamat, matatanggap ko na. Lord, salamat, gagaling na ako. Lord, salamat, malulutas na ang problema. Sa halip ng panalangin mo, Lord, salamat, pinagaling mo na ako. Lord, salamat, lutas na ang problemang ito. Lord, salamat, pinagaling mo na ako. Shout amen! May pagkakaiba po ba? Wala. Meron. Hindi ka maniniwalang mangyayari pa lang. Maniniwala kang nangyari na at saka mangyayari. Kailan mangyayari? Pag naniwala kang nangyari na. Eh paano nangyari na hindi pa nga nangyayari eh? Yun nga yung pananampalataya. Nakikita mo yung hindi nakikita ng mata, sapagkat ginawa na ng Diyos yung inaasahan mong mangyari, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapangyarihan. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Now, let me show you the sequence. Number 1, declare what you believe. Number 2, believe what you declare. Simple. Declare what you believe. Speak to the fig tree. Speak to the mountain. Speak to the problem. Kausapin mo yung cancer. Kausapin mo yung leukemia. Kausapin mo yung blindness, yung deafness. Kausapin mo lahat ng problema. Huwag mo nang kausapin ang Diyos tungkol sa problema. Alam ng Diyos yung problema mo. Ang hindi nakakaalam yung problema mo na mas malaki ang Diyos mo kaysa sa problema mo. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Now, let me share with you a very important testimony. June 11, 1996, some 26 years ago.
Si Pastora Jo ay nagpa-opera po ng kanyang thyroid. Hindi inaasahan sa proseso ng operasyon, tinamaan po yung kanyang laryngeal nerve at nawala po ang kanyang boses. Hindi po siya makapagsalita. Malakas lang ng konti sa pipe. Pag nagsalita po siya, hangin. Maliliit pa po ang aming mga anak. Nagsisimula pa lang pong magsalita. You see the heartaches na yung mga anak mo magsisimula pa lang mag-preschool na umaasa sa ina na tuturuan sa assignment, tuturuan bumasa, tuturuan bumigkas ng salita. But it was that moment na ang ina na dapat magtuturo sa kanyang mga maliliit na mga anak ay hindi makapagsalita. Bumalik kami sa doktor. Ang sabi ng doktor, huwag mag-alala, 1 linggo lang babalik ang boses. Umasa kami. After 1 week, hindi bumalik ang boses. We went back to the doctor. Sabi niya, huwag kayong masiraan ng loob. May mga cases kami na umaabot ng 1 month, bumabalik ang boses. Again, umasa po kami. After a month, hindi bumalik ang boses. Pagkausap mo po siya sa telepono, hindi kayo magkakaintindihan. Kapag nag-uusap kayo, kinakailangan mong basahin yung galaw ng kanyang bibig, yung buga ng hangin para maintindihan mo po siya. This is without exaggeration. Malakas lang ng konti sa pipe dahil ang pipe hindi nakakabigkas. Siya po nakakabigkas pero hindi mo maintindihan ang kanyang binibigkas. After a month, bumalik kami sa doktor. Ang sabi ng doktor, nalulungkot ako, pero meron kaming mga kaso na after a year, imagine after a year, bumabalik. Again, anong magagawa mo kundi umasa ng umasa? So asa pa more. Umasa kami, umuwi kami, umasa after a year. Pagkatapos ng 1 taon, hindi bumalik ang kanyang boses. We went back to the doctor for the last time. Sabi namin, Doc, hindi bumalik ang kanyang boses, mag-1 taon na nang siya'y operahan. Tanda-tanda ko po, and I will never forget this, hinawakan niya ako sa balikat. Ang sabi niya, Mr. Domingo, nakakalungkot ang nangyari sa misis mo, pero ganyan talaga kung minsan. May mga cases na hindi na bumabalik ang boses. Tanggapin nyo na lang, ganyan talaga ang kapalaran. Walang gustong mangyari yan, pero we are very, very sorry. And then, to make that long story short, kinausap ako ng father-in-law ko. Ang sabi niya, Emmy, kailangan nating magdemanda. Maaari nagkaroon ng kapabayaan ng doktor. Hindi natin alam kung sinong humawak ng operasyon, kung yung mismo bang doktor o intern, we just do not know at this time. Pero meron siyang abogado, magsasampa ng demanda para makakuha ng danyos. Kahit paano makakuha tayo ng danyos, at least pera para makatulong sa inyo dahil hindi na siya makakapagsalita ng normal. And God is my witness. I said to my father-in-law, no. Sabi ko, hindi po ako magdidemanda. Dahil hindi po ako sumusuko, babalik ang boses ng asawa ko. Ang sabi niya, Emmy, hindi ako pwede magdemanda para sa asawa mo. Kahit anak ko yan, ikaw lang ang pwede magdemanda. At sinabi ko doon sa abogado na nandoon, kausap ko po silang dalawa, hindi po ako magdidemanda. Naniniwala ako, babalik ang boses ng asawa ko. Alam ko na po ang prinsipyong ito. Walang problema kay God. Alam ko ang prinsipyo, kausapin ang problema. You know what I did? Tinignan ko sa internet kung nasaan ang laryngeal nerve. Tinignan ko po yung anatomy. Tinignan ko po yung physiology, kung anong function ng laryngeal nerve. Yun po yung nerve na dalawa po yan na yun po yung gumagalaw para makapag-produce ng tamang sound pag nagbigkas ka. Tinamaan yung isang parte, kaya na-paralyze. Kaya pag gumalaw po yung isa, may uwang, may hangin, hindi ho nabibigkas ang salita. So paralyzed itong part na to. Inalam ko sa internet. Dinrowing ko sa isip ko. And every day, God is my witness. I speak to the laryngeal nerve. Kinakausap ko araw-araw. Kahit tulog na si Pastora Jo, hahawakan ko yung kanyang lalamunan,
At kakausapin ko yung laryngeal nerve. I speak to you, laryngeal nerve. Be healed. Resurrect in Jesus' name. Mabuhay ka uli. Gumalaw ka uli. The next day, walang nangyari. The next week, walang nangyari. Next month, walang nangyari. Pero alam nyo mga kapatid, October 28, 1997, isang taon at konting kalahati ay nakahiga po kaming mag-asawa. Nagising ako. Ang sabi ni Pastor Joe, "Hello, Mike, check, check, Mike." And what was so funny, wala naman siyang hawak na mic. And the funnier thing is that wala naman kaming video sa kwarto. Check, Mike, hello, 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 hello? Hello talaga, sabi niya. Alam niyo sa tuwa niya, ginising ako, tinulak ako, nahulog ako sa kama. Ang sabi niya, nakakapagsalita na ako, nakakapagsalita na ako, nakakapagsalita na ako. Hey, listen to me, mga nanonood sa broadcast. This principle works. Huwag mong sabihin sa Diyos ang problema. Sabihin mo sa problema, malaki ang aking Diyos. Nagpapagaling ang aking Diyos. Ang Diyos ng himala, walang imposible sa Diyos. Ang patay na nerve gumalaw at nagsimulang maging normal ang kanyang pagsasalita. Simple lang po si Bishop Amy. Ang pangarap ko lang po sa buhay ay mag-asawa, magkaroon ng pamilya, at ang mapapangasawa ko, makasama ko maglingkod sa Panginoon. Bago po nawala ang kanyang boses, nagtuturo na po siya. Pero nung mawala ang kanyang boses, 1 taon at kalahati, hindi na po siya nakakapagturo. Hindi na siya nakakapagsalita. Kaya nung maghimala ang Diyos, ibinalik ang kanyang pagsasalita, na ipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Say amen. Amen. December 12, 2021. Tumaas po ang blood sugar ni Pastor Joe ng mahigit 300. At ang kanyang blood pressure ay pumalo po ng halos 200. Dahil po dito, nawalan po siya ng balanse sa pagtayo. Pag tumayo po siya, natutumba po siya. Pag itinayo ko po siya, natutumba. Hindi na po siya makatayo, hindi na po siya makalakad. And what went even worse, paglipas ng ilang araw, nawala ang kanyang pagboses. Nawala ang boses, nawala ang pagtayo at balanse, hindi na po nakakapaglakad. Sa kaso po na ito, siya po ay mananatili na po sa bahay ng habang panahon. Hindi na po siya makakasama sa gawain. Hindi na po siya makakapagturo. Sabi ng doktor, kailangan magpa-check up. First thing na in-order po niya ay magpa-CT scan. As you all know, ang aming panganay na anak ay isang medical doctor, si Doc Eswi. At isa po sa ating member ng church, marami po tayong mga doktor po rito. Pero si Doc Rick Salvador, sila pong dalawang nag-uusap. May mga terminong hindi ko naiintindihan. Sila lang. Alam niyo naman, pag nag-usap ang doktor, sila lang nagkakaintindihan. So, ang naiintindihan ko lang habang kausap ni Doc Eswi, si Doc Rick, ay agad-agad pumunta na kayo sa ospital, ipa-CT scan para makita natin ang damage. Bakit hindi siya nakakatayo? Bakit pag tumayo siya, natutumba siya? Ganyan po ang istorya. Pag tinayo ko po siya, natutumba. Hindi niya mailakad ang kanyang paa, natutumba po siya. Lumabas yung result. Merong parte sa kanyang brain na na-damage dahil po sa pagtaas ng blood pressure. And I know the principle. I know.
I know this principle. Sabi ko, hindi na ito bago sa amin. Dinaanan na namin ito before. Hawak-hawak ko po yung result ng CT scan. I know the principle. Kinausap po namin ang brain. Anong parte sa brain? Every day, day in and day out, we speak to the brain. Now, I may not know kung ano po ang mga medical term. I do not know. I am very, very sorry. I am not into that kung paano ang tawag dito at tawag doon. Pero alam ko mayroon diferensya somewhere sa kanyang brain na sabi ni Doc, responsible sa kanyang balance. Kasi sa brain po natin, merong responsable sa pag-balance natin. Na pag tinamaan po yun, ay mawalan ka ng balance. Kaya kita nyo po, iba-ibang manifestation sa mga na-stroke. Yung iba hindi natamaan yung pagsasalita, yung iba natamaan yung kamay, yung iba natamaan yung paa, yung iba hindi nakakalakad, yung iba hindi nakapagsalita, yung iba nakakapagsalita pero hindi makalakad. Naintindihan niyo po ibig sabihin. Yung iba naman po mga kapatid, hindi na nakakapagsalita, hindi pa rin po nakakalakad. Napakaraming complexity ng medicine and science which I am not in a position to discuss, kaya lang ang alam ko, something is wrong there. So I speak to that. Every day, walang araw na hindi kami nag-healing bread. Walang araw. May mga araw po na 2 times a day, 3 times a day. Every time nag-healing bread kami, we declare. Kinakausap ko yung kanyang blood pressure, kinakausap ko yung kanyang blood sugar, kinakausap ko yung kanyang brain. I speak life. Minsan tulog na po siya, gigising ako ng madaling araw. Ilelehans ko po siya, the same what I did before. Ilelehans ko po siya, kakausapin ko po yung kanyang brain. And I speak life. Alam niyo mga kapatid, this principle really works. Dahil itong pinagdaanan po namin, ang pinakamabigat. Akala ko yung 1996 namin ang pinakamabigat. Pero compared to this, 2021, this is the hardest, the most difficult one na pinagdaanan ng pamilya. Ito yung pinakamalungkot naming Pasko. Alam po ninyo, yung Pasko na yan, hindi naman po siya makakain. Pero naghanda pa rin kami. Nilabas namin yung mga cover doon sa mesa na inilalabas lang pag Pasko. Cover sa silya, daming pagkain, naglitrato kami. Pero hindi naman po siya makakain ng marami. Subo-subo lang ng kaunti. Kaya sabi ko sa kanya, ikakain na lang kita. Ito ang pinakamalungkot naming New Year. Namamasyal kami pero hindi kami makapamasyal. Ito ang pinakamalungkot na Pasko at New Year namin. Pero hindi kami sumuko. Wala kaming pinaalaman kahit na sino. It is just a battle na dinaanan po ng pamilya at alam po namin dakila ang katapatan ng Diyos. Amen. January, wala pa rin nangyari. Pagpasok ng February, nagsisimula na po siyang makatayo. Kapag binitawan ko po siya, nakakatayo na po siya. Yun lang, tuwan-tuwa na ako. Tuwan-tuwa na ako sapagkat before, di siya makapunta sa CR, di siya makapaligo mag-isa. Kailangan mo po siyang asikasuhin, kailangan mo po siyang alalayan, kailangan mong gawin ang lahat ng ito. Which we love to do sapagkat this is where family works sa mga ganitong pinakamahirap na pagdadaanan sa buhay. Pero pagdating po ng March 6, nakapunta na sa church, totally healed by the power of God. Amen. Tarjo, please come here. Nais kong ipakita ka sa buong mundo. At mga nanonood sa broadcast na ito, kasama ng mga nanonood sa mga detractors mo. Come, please. Alam niyo po, every day ang kanyang confession, I am healthy, I am wealthy, and I am pretty. Come here. Alisin mo yan, face mask mo. God is good. Nais ko pong sabihin sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito,
Ang itinuturo ko po sa inyo, hindi kwentong kutsero, hindi po kwentong barbero. I got saved when I was 8 years old and I became a pastor when I was 18. My only desire in life is to preach and teach the purity of God's Word. Purong-puro po ang turo sa mensahe ng biyaya. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Amen. Isa papalakpakan natin si Lord. Amen. Dalawang beses na po ito nangyari. Dalawang beses. Dalawa. Hindi po ito politika, dalawa. Malaya ko na itong nagagamit dahil tapos na ang kampanya. Dalawang beses ito nangyari sa amin. 1996 and 2021. At diniklara ko na hindi na ito uli mangyayari. Amen! God is so much. Palakpakan natin si Lord. Amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Let's see them again. Law of faith number 2. Malakas, sabay-sabay. Faith speaks. You will have what you say. Binagi ko sa inyo ang dalawang life application. Basahin natin ang malakas. Number 1. Number 2. Because I believe with all of my heart, miracles happen when you speak life. Amen? Miracles happen when you speak life. Speak life. Speak solution to your problem. Huwag magngangawa, huwag magreklamo, huwag mag-iiyak, huwag manlalamig. Pag may pinagdadaanan, huwag magtatampo, huwag tatalikod kay Lord. Sapagkat hindi ka pinabayaan ng Panginoon kahit kailan. At hindi Kanya pababayaan kahit kailan. Matutunan nating ikodrado ang ating balikat. Tumayo tayo sa pangako ng Panginoon. Sa pamagitan ng Kanyang tinapos na gawa, binayaran niya ng lahat sa krus ng Kalbaryo. Wala nang problema sa Diyos. Ibinigay na sa atin ang kapamalaan. Gamitin natin ang kapamalang ito. Utusan natin ang sakit, kahirapan, problema, kasalanan, kamatayan na umalis. Sapagkat wala silang karapatang manatili sa atin. Tayo mga anak ng Diyos, pinagpala at pinaburan. Sapagkat natutunan natin ang malaking kaisipan. What is the big idea? Miracles happen when you speak life. One more time. Miracles happen when you speak life. Miracles happen when you speak life.